ng time na yun nagkaba-kaba yung ano ko, parang nanginginig yung katawan ko na hindi ko na maantay yung yung webinar natin, 7, 'di ba 7 o'clock dati yung nag-start. Hindi ko na mahintay yun ng 7 o'clock. Sabi ko, hala, grabe to ah. Nang before ng seminar, hindi ko pa naintindihan, pero ginapang share-share ko na yung ano, yung share ko ng libgod. Nang time na yun, pinangkuha ko yung mga kasama ko sa, ano, hindi sila maniwala, sabi nila scam yun. So, sabi ko, hindi to scam, attend lang kayo ng Zoom. Gin-share ko yung libgod, hindi ko pa nakilala yung, ano, hindi ko pa naintindihan ng libgod. Basta pinasok ko na lang, pero sabi ko, sasabog to, sabi ko, at ratsadahin ko na to. Nang time na yon, nagpang-share ako, nagpang-share. Alam mo, grabe, na hindi ko kin-mind yung income. Pero nang first day ko, nakita ko na lang sa dashboard ko na 325. Wala, sabi ko, grabe to. Hindi ko talaga maano, parang lundag-lundag talaga ako ng income ko ng 325. Imagine magkano yan sa piso. In just 1 week, grabe, grabe. Pagsipagan mo yung libkod, grabe talaga. Pagka next week ko, meron na naman ako 150. Grabe, sabi ko, la, weekly na ganito ako. Sabi ko, ito na talaga. Nang time na yon, share ako ng share, grabe. In 3 days lang, in 3 days nakuha ko yung silver sa sa sobrang ano ko. Kasi hindi ko gin-mind yung ano, hindi ko ginman yung income. Ang ginman ko talaga nga, sabi ko, hinataw ko na parang natakot ako na ubusan ako ng tao. So ginshare ko, 3 days nakuha ko yung silver. Tapos 3 weeks nakuha ko din ng gold. And then 4 months nakuha ko yung platinum. So yun, ginano ko talaga, dito ako nababad sa platinum. But it's okay kasi habang nag-ano ka, habang nagbabad-babad ka sa platinum, malaking income. So, sa lahat na nandito, guys, sa ano OFW ka or hindi, dapat ito na ang ano mo. Mahalin mo ng sobra-sobra si Libgod. Sa totoo ako, dati iba-iba yung nalaman ko nang hindi pa ako Libgod. May manood ako ng Tulfo, updated ako dati sa Tulfo, pero ngayon kulang ang oras ko dito. Dito na ang time ko kay Libgod. Minahal ko ng bongga-bongga si Libgod. Kaya alam mo kung bakit? Grabe, grabe ang Libgod, as in. Wag na kayo magduda. Focus kayo kay Libgod. Ito na yung ilagay nyo. Ako, halos na oras ko. Trabaho lang ako dito kay amo. Kahit na day off ko, nag-online ako. Magpunta lang ako yan ng church. Tapos dito, uwi na ako dito sa bahay kasi kung sa labas kadaming distraction, hindi mo naman masiran yung tao doon. So dito na ako, na umuwi ako ng bahay para lang nag-plug in ako palagi sa mga Zoom. Kaya kayo, no, advice ko sa inyo, palagi kayo sa Zoom kasi alam niyo kung bakit? Diyan kayo makuha ng lakas sa Zoom. Yan ang pinaka-charger natin. Diyan kayo maraming malaman. Alam niyo ako, wala akong kaalam-alam dito sa business. At the same time, hindi ako marunong magtagalog nang hindi pa ako naglibkod kasi kung baga pa easy lang ang kasama ko palagi mga Ilonggo. So dito lang ako dito lang ako natuto konti. Hindi pa masyado mahalata nyo naman daw ako magsalita kasi siyempre wala akong pinag-aralan. Dawin nyo naman magsalita ako, mahalata nyo na hindi ako marunong magtagalog. Pero nag-plug in ako palagi. Lahat ng mga training sabang nagmamap ako, naglilinis ako ng bahay, nagpang-dusting ako. Ang tainga ko yan, nakababad yan sa YouTube para lang malaman ko yung business para maalam ko kung paano i-deal sa tao, paano i-share sa tao yung business na to. So, kung ako sa inyo, no, mahalin nyo ng bongga-bongga si Libgod. Alam nyo, si Libgod ang makapabago ng buhay natin. Alam mo, sa totoo lang, dito sa sahod ko, wala akong may naputap ng dahil nagpunta lang sa mga kapatid ko, nagpupunta lang sa mga kamag-anak ko, nagpaaral, nagpaganito. Pero dito sa Libgod, nakaput up ako ng dalawang story na bahay, 2 unit yun ha. So, bawat unit yun may nag-rent. So, imagine, kung hindi ako naglibkod, wala akong ganun. Umuwi lang sana ako na wala. Buti nga, totoo yung sabi ni Ma'am Evelyn at saka yung dalawang sharer at saka ni Coach Jana, live good is a big blessing para sa atin lahat. Kung mahalin mo si Live Good,
trabahuin mo si Libgod, ano mo, isa puso mo, huwag kayo magduda. Magsabi kami, kasi ito kasi ang Libgod, kung magsabi ka na ang iba dyan nag-complain na walang income, hindi ako maniwala yun, sa totoo lang. Kasi, siyempre, i-compare nyo sa akin, OFW ako, halos ang time ko sa trabaho, may amo ako, stay-in amo ko. Pero kung mahalin mo, bongga-bongga ang Libgod, kung baga ang buhay mo, kung baga dyan na sa Libgod, tapos, tawin mong Libgod na nandyan ang Panginoon. Lahat na journey mo dapat kasama mo Panginoon before ka maglibgod. I-pray mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako sang right person na magiging partner ko dito sa libgod. Kasi kung tayo lang, 'di ba, wala tayong hindi tayo mag-success. Dapat i-rely natin sa Panginoon yung yung mga ginagawa natin, kasi siya lang ang makatulong sa atin. Kasi kung mag-rely lang tayo sa family natin, una-una, tandaan nyo yan una-una nga magpa-discourage sa inyo yung family nyo. Alam nyo, kung sa totoo lang, kung iseryoso nyo si Libgod, isa puso nyo si Libgod, mahalin nyo si Libgod, hindi lang 9 years ang marating ni Libgod. Na sinabi nyo dyan kanina, 9 years. Hindi lang 9 years yung marating ni Libgod. Mawala ka lang sa mundo, mawala lang ako sa mundo, si Libgod mag-exist pa to si Libgod. Alam nyo kung bakit? Bakit? Masabi ko to sa inyo, sa harapan nyo. Si Libgod is subscription. Hindi mawala as long ang tao, mawala ang Libgod sa Pilipinas, sa ibang bansa nag-exist yung Libgod. So paano nga mag 9 years lang? Si Libgod forever to. Tandaan nyo yan, hindi kayo magduda. Si Libgod is para sa atin lahat to. Kung ikaw maniniwala sa Libgod, kung si Libgod is mahalin mo, si Libgod ang magkabago ng buhay mo. Ikaw, OFW ako. So kung asahan natin ng sahod, hindi ko lang alam sa inyo kung okay ang sahod nyo, pero sa akin, kulang as in kulang. Imagine, naranasan ko $2 ang natira ng sahod ko. Kung gaano kasakit yan, na $2, ipadala mo lahat dito. Tayo dito nag-enjoy, ang maswerte ko lang dito kasi sa amo ko, grabe ang pagkain, daming pagkain. Hindi ko naranasan yung naranasan ng ibang OFW. Ginaano sila, sinasaktan sila, na ano sila ng hindi maganda na salita. Pero dito sa amo, pasalamat na lang ako, daming pagkain, parang gintreat nila ako as in family. Pero sa pira, dito ako ga-struggle sa pira, kulang as in kulang. So, sa ating mga OFW, sa hindi pa seryoso dito ang Libgod, iseryoso nyo na. Naniwala ba kayo sa Luke 1:37? For with God nothing is impossible. So, walang imposible sa Panginoon. Guys, iseryoso nyo si Libgod. Totoo to si Libgod. Hindi kayo magsisi kung trabahuin nyo lang si Libgod. Of course, kung mag-antay lang tayo kay Libgod, wala tayong mapala dito magsabi, wag kayo makinig sa mga negative na tao. Ako guys, sa totoo lang, kung sa ano lang dito sa Libgod, as a platinum rank, hindi ko na ano yung mga income ko dito, pero grabe nabilan ko yung anak ko ng 58,000 na camera. Tapos cellphone na iPhone 78,000 na latest na iPhone, at saka yung nabilhan ko siya ng laptop na 48,000. So yun ang nabilhan ko siya ng 59,000 na treadmill. So yun lahat, hindi yun hihingi ng anak ko sa akin, pero binigay ko yun lahat sa kanya. Nagulat na lang siya na nandoon na sa bahay. So yun, galing yan lahat sa Libgod. Hindi ko nabigyan ng magandang gamit yung anak ko kung hindi ako naglibgod. So guys, hindi ko sinabi to sa inyo para i-brag ko to, pero sinabi ko to sa inyo para ma-encourage kayo kung gusto nyo mabigyan ng magandang buhay yung anak nyo. So ang sa akin, ang bahay ko na 2 unit. So ngayon, nag-ipon na naman ako ng 150,000. Magkuha ako ulit ng 1 unit kasi yung monthly ko sa bahay, may nag-rent at the same time ginamantlihan ni Libgod. So
Kumbaga, ang rentang bahay ginalagay ko sa bangko ng anak ko. So, maano talaga, win-win talaga dito sa Live Good. So, yun ang gagawin natin dito is mag-focus sa Live Good, mahalin si Live Good, do it every day. Keep on prospecting. Kasi talaga kung mag-prospect lang tayo sa hindi tayo makakuha ng tao. Hindi tayo makatulong sa tao kung hindi tayo nagpang-prospect. Dapat everyday. So kahapon, nakuha ko yung alaga ko. O, tingnan mo kung hindi ko yun kintry, nakuha ko ba? Nakuha ko siya, nag 1 year pa. Binigyan niya pa ako ng 10,000, sabi niya, keep the change. O, so yun. Gintry ko lang naman. So dapat there's no harm in trying. Keep on trying daily. Sa lahat na oras nyo, imahalin nyo si Live Good. So, before ako mag-end, ang ma-advise ko lang sa atin, always plug in, focus, and consistency is the only key. Consistent lang tayo everyday. Keep on trying, keep on prospecting, ganun ang gagawin natin. And before that, magbigay lang ako ng verse na I know this is a common verse para sa atin lahat. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lay not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge God. Lahat na gagawin natin, i-acknowledge natin ang Panginoon. Lahat na gagawin natin, lean on natin sa Panginoon. So, kung tayo lang, wala tayong magawa. So, dapat lahat, sa bawat journey natin, kasama natin ang Panginoon. And, yun lang. Salamat sa inyong lahat. Thank you sa dalawang share natin na very inspiring story. Na-inspired ako sa kanilang dalawa. Grabe ang story nila. No? Kung si Coach Evelyn, ganun ang bahay niya. Kami mas worse pa. Bawat magtulog kami na may ulan, naglilipat kami sa gilid-gilid nang dahil tumutulo yung ulan sa amin. So yun lang, sipagan lang natin, araw-araw share, sundin natin yung mentor natin. Ang mentor nyo, hindi yan magdala sa inyo sa kapahamakan nyo. Dalhin kayo sa future na maganda. So, salamat. Napasalamat ako sa buong team na nagiging sharer nyo. I pray na naka-give value ako sa inyong lahat, na-inspired ko kayo. Sana sipagan natin dito sa Live Good kasi si Live Good ang magbago ng buhay natin. Thank you everyone. Thank you sa buong Ultimate Empire. Thank you Coach Jana. God bless us all. Thank you.